Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin ito hong napaka-controversial na endorsement ni Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos mga kabida. Madami hong umalma ho dito Okay? Hindi ho nila nagustuhan yung move na ginawa po ni Vice President Sara na inendorso po itong si Senator Amy Marcos na kapatid mga kabida ni Pangulong Marcos, na base sa perception po ng mga supporters po ng mga Duterte, naghudas daw mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ito hong si Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng ginawa ho ng mga Duterte mga kabida sa kanila hong pamilya, lalong-lalo na po yung pagpapalibing po mga kabida ni dating Pangulong Duterte doon po sa patriarch po ng mga Marcoses. Ito hong si dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Isang bagay po yun na dapat ipagpasalamat po mga kabida ng mga Marcoses po kay dating Pangulong Duterte. At ito hong pagsang-ayon po ni Sara Duterte mga kabida na maging vice presidential tandem okay, ni Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. Pero nabaliwala yung lahat mga kabida dahil ho marami hong nagbago after they won the election noong 2022. Nung unang taon po nung umpisa po ng unang taon po ng kanilang panunungkulan, okay pa yon, walang problema yon. Pero yung pangalawang taon at pangatlo po, doon na po nag-umpisa yung kalbaryo po mga kabida ng mga Dutertes. Kasi doon na po nag-umpisa yung investigasyon, laban po sa confidential fund po ni Vice President Sara Duterte, yung investigasyon po mga kabida ng Kongreso po sa AJK di umano during the time of former President Duterte sa kanyang war on drugs. At eventually, yung pag-aresto po mga kabida okay, ng Philippine National Police through Criminal Investigation and Detection Group kay dating Pangulong Duterte sa pisa po ng warrant of arrest na mula raw na issue daw na sa bisa po ng warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court. Ang masakit lang po dito binigay po natin ito hong si Digong doon po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Okay? So kung titingnan po natin yung pinagdaanan po ng pamilyang Duterte, lalong-lalo na po ni Vice President Sara Duterte po mga kabida, napakasakit yun. Walang katumbas yung sakit na nararamdaman po nila dito sa ginawa po ng Marcos administration mga kabida. Okay? Pero wala kang narinig mula kay VP Sara na retaliation po galit. Siguro deep inside yun yung nararamdaman po ng Vice Presidente po mga kabida, pero hindi ho niya inihayag yan in public. Okay? So, sa halip po, may narinig po tayo mula kay Vice President Sara Duterte na nagpasalamat po kay PBBM sa halip na magalit po mga kabida dahil ho daw sa ginawa po ng Marcos administration, inaresto yung kanyang ama at isinuko po sa International Criminal Courts, The Hague, Netherlands, nagkaroon daw sila ng father-daughter relationship na hindi ho daw na-experience ni Vice President Sara noon. Ngayon lang daw sila nagkaroon po ng banding bilang mag-ama po mga kabida. At yun yung ipinagpasalamat po mga kabida ni Vice President Sara Duterte. Magtakin nyo ang hirap yung pinagdaanan po ng Vice Presidente, pero ganun, nagpasalamat pa rin yun. Marami ding mga supporters ng mga Duterte, hindi ho nagtataka dito ho sa endorsement. Okay, kung bakit po in-endorse po ni VP Sara ito hong si Amy Marcos. Okay? Kasi yun nga, yung nakita po nilang wala hong reaction si VP Sara. Doon, yun nga, yung nakita po nila na wala hong reaction po si VP Sara doon po sa mga pang-aapi po ng Marcos administration.
tahimik lang po itong si Vice President Sara Duterte. Alright? Pero may nabasa po ako mga kabida. Okay, isa hong article mula po sa dating classmate po ni Vice President Sara Duterte. Nung binasa ko po yung kanya hong article, doon ako nagkaroon po ng ideya at napaisip po ako mga kabida, totoo kaya itong ginawa po ni VP Sara? Yung kanya hong pag-endorse po kay Amy Marcos, Kasi dito ho sa kanyang article po mga kabida, isiniwalat po niya dito kung gaano po niya kakilala itong si Vice President Sara Duterte. Okay, yung pagkatao po ni Sara Duterte, bilang mag-classmates po, nung time po ay nag-aral po sila mga kabida sa isang college school, sa Davao City, po. Okay? Dito po niya inilahad na ito pa lang si VP Sara mga kabida, despite sa problema, may mga problema po, okay? Itahimik lang po ito eh. Hindi ho ito nagre-react. Hindi daw ganun si Sara Duterte, Dito ho ako, nagkaroon po ng ideya at napatanong po mga kabida kung talagang bukal ba sa loob, ni Vice President Sara Duterte na i-endorse po itong si Amy Marcos, Ito, babasahin ko po mga kabida, ito hong post po ni Cooks de Leon, Dating classmate po ito ni Vice President Sara Duterte nung college days po. Okay? Actually, mahaba yung kanya hong article, Pero dito lang po sa portion kung saan po nagkaroon po ako ng mind-boggling question po mga kabida, sa ginawa ho ni Vice President Sara Duterte, po. Okay. Babasahin ko lang po yung portion. Ito po. So why the hell did she endorse his sister? Ang ibig sabihin, yung his sister, kapatid po ni Bongbong Marcos, Ito hong si Amy. Bakit daw inendorso ni Vice President Sara ito hong si Amy Marcos na kapatid po ni Bongbong Marcos, ang presidente po ng Republika ng Pilipinas, Eto. That's the question bouncing around the echo chamber. And I think I know why. It's because I still want politics to play like a telenovela. Betrayal should come with a crispy left and right slap, tears, broken plates, and a dramatic monologue. I want the babangon ako, dudurugin kita, revenge arc. Not silence. I want fire, not chess. But power doesn't run on feelings. It runs on cold math. At 47, I should know this by now. Real choices, the ones that shape history, rarely feel good. Therapy taught me that. So did grief and politics. The bastard doesn't care what you feel. It's not about what you deserve. It's about what you're feeling to lose and risk. Every case study of betrayal I've read, every heartbreak I've had to dissect, the ones who came out whole didn't just walk away. They stayed, sat in the wreckage, breathed through it, and answered not with rage but with clarity. Ito na po. So maybe that's what Sarah's doing. Maybe not fighting right now is not weakness. Maybe it's the setup. Maybe while the country is screaming for fireworks, she's laying down the wires for the Big Bang. Ayun. Para bang lumabas po mga kabida na pakitang tao lang po ito, Ito hong treatment po niya kay Amy Marcos. Inendorso po niya ito dahil meron po siyang agenda po dito, Okay? Parang meron po siyang sineset up po dito mga kabida. Okay? Remember, kilala po
ni Cooks de Leon, mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte. Okay? Siya yung tipong tao na tahimik lang po, ano? Kahit na meron pong problema, okay? Meron pong pressure, mga kabida, pero tahimik lang po ito. Hindi po predictable yung kanyang mga galaw. Okay? Just like sa kanyang ama, ito hong si Digong. Unpredictable po, ano? So, hindi po natin malalaman kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman po. Okay? Dahil, kasi iba yung ipinakita po niya physically, ano? Okay. Now, ang tanong po dito, totoo ba talaga itong endorsement? Bukal ba sa loob po, no, ni Vice President Sara Duterte na i-endorse po itong si Amy Marcos? Hindi kaya ito bait po, mga kabida, no? Para ho sa isa hong plano na masasyak lang po tayo at the end of the day. Yan po yung aabangan po natin, mga kabida. Okay? Hindi ako naniniwala na ito hong si Vice President Sara Duterte hindi nakikinig sa kanyang mga taga-suporta. Kilala po natin yan. Ano? Hindi ako naniniwala na iitsapwara na lang po ni Vice President Duterte yung kanyang mga taga-suporta. Yung sentimento po ng kanyang mga suporta. Okay? Pero bakit po? Despite dito ho sa opposition po, mga kabida, sa endorsement, bakit ginawa po ito ni Vice President Sara Duterte? Yan, ang aabangan po natin. Ano kaya ang pinaplano ni VP Sara dito ho sa endorsement po niya kay Amy Marcos? At saka ito pa, hindi ho ba kayo nagtataka kung bakit kulay itim ang ginamit na kulay ni Vice President Sara Duterte dito ho sa pag-endorse po niya kay Senator Amy Marcos? Okay? Kung tutuusin po natin, mga kabida, hindi lang po si Senator Amy ang kanya hong inendorso, ano? Meron pa pong dalawa. Ito hong si Camille Villar at saka ito hong si Congressman Rodante Marcoleta, no? Si Villar po, ang suot po ni Vice President Sara Duterte ay green. Yan, ipapakita ko po sa inyo. Naka-green po si Vice President Sara dyan, ano? Okay? Pangalawa po, ito hong si Marcoleta. Hindi itim ang suot ni VP Sara, ano? Ang tanong, bakit itim ang ginamit po ni Vice President Sara Duterte? Ano ba yung pagkakaiba po ni Amy Marcos kung bakit itim ang kanilang suot? Dahil ho ba doon sa slogan po nila, message po ng kanilang promotional video about Pilipinas, no? About po sa mga nangyayari sa Pilipinas, ano? Okay? Yan yung aabangan po natin, ano? Ang susunod na kabanata po, mga kabida, dito ho sa gagawin ni Vice President Sara Duterte in the coming days. Para ho sa inyong opinion at komento, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless, mga kabida.